Magandang buhay! For today's video, samahan niyo po kami sa aming mga kaganapan. Nagsimba kami at nagluto ako ng fried chicken inspired by Jollibee. Wow, char! Dito pala sa Oman guys is every Friday ang Tagalog Mass. Mas gusto ko kasi mag-attend ng Tagalog Mass kasi parang feel na feel ko ang misa. So yan, umaga kami gumising yan. May duty ako pa pero panghapon pa. Ang init, mga 9:30 AM yan sa umaga pero grabe ang tirik na ng araw, pawis na pawis na. Nagpagasolina muna kami tapos dumaan sa Karakti kasi hindi kami nagkape kahit ang init nagkakarakti kami, no. Ang karakti is para din siyang kape na nakakapamgising din siya ng ating mga diwa. Palibasa ang tagal namin natulog kagabi kaya antok na antok, pahirap gumising sa umaga. Ayan, nandito na kami sa bahay nila Hana sa baba kasi sunduin namin siya. Kasama namin siya magsimba. Day off niya kasi every Friday kaya nakakasabay siya sa amin. Ito, papunta na kami ng simbahan nito. Malinis ang daan ngayon, walang traffic kasi yung Friday weekend nila dito guys. So bali, mga day off ng mga person kaya yan, tahimik ang daan. Kaya kami ang may-ari ng daan ngayon. O diba, ang gulo namin sa loob ng sasakyan kasi bihira lang magkita-kita ang mga person. Kasi laging busy ang mga empleyado. Ganon talaga pag mga OFW. Binigyan pala kami ni Hana ng coffee na yummy coffee. Pure black coffee, tapos Korean noodles. Kunwari nagbakasyon si Hana sa Korea, bakasyonista from Korea, tapos binigyan kami ng pasalubong. Ayan, diba? Happy vacation, Hanali! Ganun lang daw, dapat kung may gusto ka sa life, dapat i-claim mo na at i-picture out mo na nangyayari yon. Sa kaya i-claim na natin na bakasyonista si Hanali para mangyari naman, diba? Inshallah, God's will. Tapos charan, nandito na kami sa church. Ito yung labas ng church guys. Tapos hindi na kami nag-video sa loob ng church kasi baka mapagalitan naman kami ni Father, diba? Kaya nandito naman kami para magsimba at magbigay ng oras kay Papa God. Kaya hindi na kami naglabas ng kamera. At itinuunan namin ang aming atensyon kay Papa Jesus at pakikinig kay Father. Tapos after ng simba, mayroon ditong tindahan sa labas. Bumili kami ng banana turon dito kasi mayroon. Tapos hindi na rin kami nagkarakte. Gawa ng napakatirik ng init. Talagang grabe ang init ngayon dito sa Oman guys. Tapos nung pauwi kami, nakakuha kami ng malunggay sa labas ng gate. Dito free lang ang malunggay. Tapos dahil nagutom si Dodong, nagluto siya ng pancit with sardines. Napakasarap niyan guys. Ito yung ulam namin dati pag nakasweldo si Papa sa sweldo niya sa kagawad sa government. Special na ulam to para sa amin. Pag may pera kami, ganito ang ulam namin. Diba? Kinagabihan, pumunta kami kina Ruth kasi naimbitahan niya kami sa birthday ni Vincent at kakarating lang din niya galing Qatar. Masaya kasi kahit papano nagkita-kita-kit siyang mga tropa, mga auntie, mga uncle. Kinabukasan, after ng work ko is dumaan muna kami dito sa Al-In kasi gusto kong mag fried chicken inspired by Jollibee. Wow, nakakita kasi ako sa YouTube at saka nag-grab ka ako ng fried chicken ng Jollibee. Kaya sabi ko maluto ng alaang para at the same time may content din ako kasi hirap din kumuha ng content dito. Gawa nga ng, di ba, 9 hours kami sa trabaho so wala na masyadong ganap sa life. So hindi naman pwedeng i-content yung trabaho. Kasi wala namang excitement doon na nangyayari. Matagal ko bago nakita yung bibilhin ko, yung pang-clip ng ng fried chicken kasi nasira na yung ginagamit namin. So kailangan na namin bumili ng bago, 'di ba, kung saan-saan pa ako napunta. Kasi usually hindi ko kabisado yung dito, yung mga item kung saan naka-display. Gawa nga ng hindi bihirang-bihira lang kami nagawi din. Doon kami sa kabilang tindahan sa Alcabayal kasi mas malaki yun at mas marami kang choices. At ito na nga, magpa-fried chicken na tayo. So excited. Diba? Mayroon kasi ako ditong nabili na mga paa ng manok. Malalaki yan. Sinadya ko talagang malaki. Sabi doon sa YouTube, as per YouTube tool guys, ibabad ko muna siya sa may tubig, asin at saka paminta para talaga yung lasa sa loob. Sa kaloob-looban. So sana all, pati loob masarap. Nilagyan ko na ng paminta, asin, tapos mikos-mikos lang. Habang binabad ko siya guys, nilagay ko muna sa ref. So magtinula muna tayo ng manok. Ayan, nilipat ko muna yung pang fried chicken ko doon sa ibang lagayan para magkasya siya sa ref natin. Tapos ito na, nagsimula na akong magtinula para matapos na tayo agad. Nagmamadali. May taxi sa labas nag-aantay. Ayan, mikos-mikos lang natin yung bawang, sibuyas, at saka loya para matanggal yung lansa ng manok. Wala pala akong ibang manok dyan guys, kundi pakpak lang. Kaya yun na lang yung tutulahin ko ngayon kasi hindi pala ako nakabili ng buong chicken. Diba? Tsaga-tsaga na lang muna tayo kung anong mayroon kasi magtinula ako dahil talaga yan sa malunggay dahil masisira na yung malunggay, diba, pag once na hindi mo lulutuin kaagad. So kailangan na niyang lutuin para hindi masayang kasi kinuha pa natin yan sa malayong ibayo. Malayong ibayo. Tapos ayan, nilagay ko na yung pakpak ng manok. Tapos mikos-mikos lang din yan. Tinimplahan ko lang, nilagyan ko ng maraming paminta talaga. Tapos iginisa ko lang siya.
tinakpan ko muna hanggang sa maluto para matanggal yung lansa niya bago ko nilagyan ng tubig. Baka nagtaka kayo bakit ang dami kong niluto kasi holiday ko ngayon. Hindi ko day off kundi kumuha ako ng holiday. Dito kasi sa Oman, pag holiday, pumapasok kami. Tapos pending yon, hindi yun binabayaran ng kumpanya kundi ino-offset namin yon. Pag may hindi kami busy, so pwede kaming mag extra day off para makuha namin yung mga holiday namin. Kaya ganun. Actually, napakaganda ng Oman. Gawa nga ng ganun nga. Kahit naman hindi binayaran, at least kahit papano, ino-offset nila. So, marami kang pahinga. Minsan, sa isang araw, 3 beses, 3 araw kang magkakapagpahinga. Tapos, sa isang taon dito, guys, napakadami nilang holiday. So, talagang tiba-tiba ka sa holiday dito, banda, pag dito ka nagtrabaho. Kung pwede lang, wag nang umuwi ng Pilipinas, di ba, Char? Tapos, ayan na, guys, nilagay ko na yung, natin, papaya. Kasi wala naman tayong sayote. May sayote din, iba, pero napakamahal. So, papaya na lang kasi medyo mura lang yung papaya. Ayan, inilagay ko na yung malunggay natin, guys, para napakinabangan talaga natin yung malunggay natin. At saka healthy talaga yung malunggay. Masarap talaga mag-ulam ng malunggay. At dahil luto na ang ating tinola, dito naman tayo magbisi-bisihan sa ating Jollibee fried chicken. Good luck to me. Ayan, maglagay lang tayo ng harina, tapos cornstarch. Tapos wala pala akong baking soda, guys. So, hindi ko na nilagyan siya. Hayaan mo na, next time na lang. Tapos, kasi kailangan ko tong gawin. Gawa nga ng naka-ready na siya. May listahan pa ako ng aking mga ingredients. So, diba? Naglagay ko lang ako dyan ng garlic powder, at saka paprika, paminta, tapos onion powder, at saka ginger powder. Diba? Mikos-mikos lang natin yan siya, guys. Tapos chili powder pala ang nilagay ko para medyo may sipa, maanghang-anghang siya. Tapos parang tinatsansa ko lang yung dami. Depende sa aking harina. Dinagdagan ko pa nga yan ng harina. Yan, dinamihan ko talaga ng paminta para masarap siya. Kasi mahilig ako sa paminta. Tapos mikos-mikos ko lang yan. Tapos dinamihan ko din yan siya ng konting harina. Tapos ito, crispy fry para talagang lumasa siya. Tapos hinati ko yon, yung isa, hindi naman sa hinati. Nagkumuha lang ako ng konti. Tapos nilagyan ko ng tubig. Para anuhin ko mamaya ng yan, ganyan. Inilapot ko siya. Para dyan ko, after ko wala pala din akong itlog, guys. Dapat itlog yan. At saka konting tubig. Kaso pagtingin ko sa ref, wala pala kaming itlog. Oh my God, nakalimutan kong bumili. Hindi ko rin alam na wala na palang itlog. Tapos, as per YouTube, ganun nga ang gagawin mo, guys. Lagay mo siya muna sa powder. Yung tinimplahan mo na powder. Tapos, bago mo ilagay dyan. Ngayon ko lang siya masyadong malapot. So, nilagyan ko siya ng konting tubig pa dyan. Dapat itlog talaga. Kaso, ang nangyari, wala ng itlog. Kaya, nilagyan ko na lang ng tubig. Dinagdagan ko lang ng tubig konti. Tapos, bago ko inilagay ulit yung chicken. Diba? Matrabaho siya, guys. Medyo stress na ako sa part na to. Dahil, yung hindi ko na alam kung masarap pa talaga yung lasa nito. Kasi mikos-mikos lang ang mga ingredients ko. Hayaan mo na kasi first time naman, diba? Masarap din yan. Tapos, ibinalik ko siya dito ulit. Puro harina na ito natin. Kung alam ko lang na marami palang harina dapat. So, ay mga ganito, powder. Sana hindi na malaking legs ang aking pinagbibili kasi masyado na siyang lalaki, di ba? Mapuro harina na. Nabalutan na siya ng harina. Balutin mo ako, charot. Tinaan ko na lang sa kanta-kanta, guys, kasi nga, ang init ng kusina namin, medyo stress na ako sa lagay na yan. Ayan, ready to fry na yan siya, guys. Talagang ginalingan ko pa sa paglagay-lagay ng kasi gusto ko lahat malagyan ng powder. Talagang mabalot siya ba? Diba? Ang galing ko magbalot. Tapos after niyan, ayan, na ako ng mantika. Nagpainit ako ng isang timbang mantika. Diba? Bali, inuna ko muna yung isa kasi tinansya ko muna kung mainit na ba talaga siya. Tapos, nung natuwa naman ako sa ginawa ko kasi para talaga siyang fried chicken ng Jollibee. Wow, social. Marunong na ako magluto. Next naman. Tapos, ayan, habang nagpiprito ako, ginawa ko naman yung gravy para ma-achieve ko talaga ang aking dream food for today. May ganun, dream food. Tapos, may tira ako doon sa alam mo yung powder kanina na minikos-mikos ko. Nilagyan ko lang din yun ng tubig at inilagay ko din yun sa gravy ko. Diba? Ang mga ingredients ng gravy is harina lang din, toyo, tapos yung crispy fry, tapos beef cubes, pa ba? Pero hindi ko talaga ma-perfect yung lasa ng gravy ng Jollibee. Hayaan mo na, next time ba, ulitin ko na lang ulit. O diba ready to eat na? Oh my God!
Yummy siya guys, promise. Hindi halatang hindi stress ang pagmumukha ko dyan guys kasi grabe ang pawis ko kanina sa kusina. Yung niluluto ko, puro pawis yan. May kasamang pawis. Ha, joke. Paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating video guys at ako'y kakain pa din sa aking masarap na niluluto. Ha, char. See you sa next video guys at saka salamat sa laging pagsuporta at sana i-follow nyo ako. Thank you sa panonood lagi. God bless everyone. Mag-iingat po tayong lahat. Love you all.